Hi everyone, it's me Angel. Welcome back sa aking YouTube channel. So merong tanong si Sir Ricky Yungkoy. Sabi niya, Ma'am, ano ba ang pinakamaganda sa retirement sa SSS? Lump sum o monthly pension? Alright, sa SSS meron tayong dalawang klase ng retirement, lump sum and monthly pension. Alin nga ba ang pinakamaganda para sa retirement sa SSS? Unahin po natin itong lump sum, guys. Ang lump sum, tandaan nyo po, para po ito sa mga 60 years old pataas na hindi po nabuo ang 120 months contribution sa SSS. Kumbaga, ito po ay one-time cash payment. Yung mga contribution mo doon, ilalump sum sa'yo ni SSS, no? Marireceive mo. Ngayon, itong lump sum na to, may advantage ba to? Nagiging advantage lang sa atin tong lump sum, guys, para sa mga senior citizens dyan na magla-lump sum, no? Magiging advantage lang po ito kapag may plano po kayo, may magandang plano kayo doon sa makukubra o makukuha yung lump sum kay SSS. Saan nyo gagamitin yung pera? Palalaguin nyo ba? Ipang-ninegosyo nyo? So doon, kapag na-manage nyo ng maayos, guys, nagamit nyo ng maayos, yung nakuha yung lump sum kay SSS, yun ang advantage sa inyo na nakapag-lump sum. Ngayon, ang disadvantage niyan, sa disadvantage natin, guys, sa lump sum, once na nakapag-lump sum na kayo kay SSS, tapos na rin kayo kay SSS, wala na kayong monthly pension, wala ng death claim, wala ng funeral claim. Isa pa sa disadvantage dito, guys, di ba? Alam naman natin yung mga Pinoy dyan, kapag nagkaroon ng malaking pera, ano agad ang ginagawa? Nagpapakain sa kapitbahay, no? Naghahanda, nagpapalitsyon, bumibili ng kung ano-ano. And after that, wala na. Wala na kayong pera, no? Yun ang disadvantage natin kapag lump sum lang ang maa-avail natin na retirement kay SSS. So yun po ang lump sum. Ngayon proceed tayo sa monthly pension. Ibig sabihin po, pensioner ka na ni SS, pensionado ka ni SSS. Itong monthly pension or pagiging pensioner ni SSS, para po ito sa kanilang mga member na 60 years old pataas na nabuo ang 120 months contributions or mas mahigit pa dyan. No, doon po tayo matatawag na pensioner tayo ni SSS dahil pasok tayo sa kanilang requirements. Ngayon pag-uusapan natin, ano naman ang mga advantage kapag tayo ay pensioner ni SSS or may monthly pension tayo with SSS? Number one advantage natin, guys, kapag pensionado tayo ni SSS, upon application natin ng retirement, na mag-a-apply pa lang tayo ng retirement kay SSS, meron na agad tayong option na mag-18 months advance pension. No, depende na po yan sa'yo. I-avail mo ba o diretso ka na sa monthly pension? No, kumbaga, kukunin mo na ang 18 months advance na pension with SSS. So, advantage po yun sa inyong mga pensioner, lalong-lalo na kapag may paggagamitan kayo sa pera, guys, na kailangan nyo ng malaking amount. And of course, yung iba naman dito, pinangnenegosyo agad, yung 18 months advance pension. Pangalawang advantage natin, after ng 18 months advance pension mo, monthly pension. Nang mag-umpisa ang iyong monthly pension, guys, at makakatanggap ka ng monthly pension kay SSS hanggat buhay ka pa. So, walang limit sa age kung hanggang saan mag-stop ang iyong monthly pension. Pangatlong advantage, kapag nawala ka pensioner, death claim na makukuha ng iyong naiwang asawa kung saan siya ang magpapatuloy ng iyong monthly pension with SSS. So, hindi siya na-stop, guys. Asawa mo na ngayon ang tatanggap ng iyong monthly pension. At marireceive niya yun, guys, hanggat buhay pa yung asawa mo, hanggat hindi pa siya nag-asawa ulit or hindi pa siya nagkaroon ng ka-live-in partner. Dahil pag nalaman ni SSS na meron na pala kayong ka-live-in partner or nag-asawa ka ulit, ma-stop na po yung pension niya as survivor pensioner. Number 4 na advantage, pag nawala ka, ang maiwan mo pamilya, maliban sa death benefits, ay makakapag-avail din or makaklaim din ng funeral benefits. Number 5 na advantage natin kapag pensioner tayo ni SSS. Kapag kailangan natin ng pera, pwede tayong makapag-SSS pension loan. At number 6 na advantage po natin pag pensioner tayo ni SSS. Ang hinihintay niyo po lagi every December.
ang 13th month pay na kung saan ito ay katumbas ng isang buwang pensyon mo. Okay? Kaya ang mga pensioner natin dyan, pag December, maliban dun sa monthly pension, meron silang 13th month pay. So sa lahat ng nabanggit kong advantage dito guys, wala yan doon sa lump sum, kapag ang retirement mo ay lump sum lang. So ngayon, kayo naman ang tatanungin ko guys doon sa mga pinagbabanggit kong or in-explain kong retirement na SSS, na lump sum, and monthly pension or pensioner. Alin sa inyo ang mas maganda? So alam niyo na ngayon kung alin ang mas magandang retirement kay SSS. Meron pa namang iba dito sa inyo, nababasa ko sa comment, ay ilalamp sum ko na lang yung pera ko kay SSS, ayaw kong mag-monthly pension. Kulang lang kayo sa knowledge guys, kulang lang kayo sa kaalaman kung ano yung mga benepisyong ma-avail nyo kapag kayo ay pensionado talaga ni SSS compared sa lump sum lang. Diba? Kapag na-reach mo yung 120 months contributions guys, tapos senior ka na, hindi po pwede yung option mo na lump sum lahat, ayaw mo mag-monthly pension, hindi po, pasok ka po sa monthly pension. Alright po, so pakishare naman po itong video ko guys. Marami pong salamat sa inyong panonood and God bless you all.